pag-aaral ng salita ng Diyos. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremiah chapter 2 verse 13. But we will also consider the other verses in this chapter, but not all of them. But we will focus on the verse that I just mentioned, Jeremiah chapter 2 verse 13. At pinamagatan po natin itong pag-aaral natin, Israel's unfaithfulness, a sober warning to us. Israel's unfaithfulness, a sober warning to us. Ito po ang salita ng Diyos mula sa ang bagong ang Biblia. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya kung natatandaan ninyo, there was a time noong 2014 na naging sikat yung tinatawag na ALS Ice Bucket Challenge. Natatandaan niyo ba yun? Yung may nagbubuhos ng tubig na may mga yelo. It began as a never-heard fundraising campaign to a viral internet sensation. Noong 2014, chinek ko, hindi lang pala sa Amerika ginagawa ito, pero sa iba-ibang mga bansa. Pero in the United States alone, sa ALS Association of the United States, tumanggap pala sila ng multi-million dollars mula sa campaign na ito. No? Kasi nasa lahat siya ng social media, TikTok, Facebook, YouTube, at marami ang gumagawa nito. So kada pala participate mo dito ay magdo-donate ka para sa mga mayroong karamdaman ng ALS. So it was launched to raise awareness about ALS. But what is ALS? ALS is amyotrophic lateral sclerosis. Tinatawag din po siyang Lou Gehrig's disease. It is a term from 3 Greek words which means no muscle nourishment. Pagka parang nagkaroon ka ng ganitong karamdaman, usually, ang muscle ng katawan ay nadideprive ng nourishment at dahil dyan, ito'y nangihina at tuluyan na siyang nawawalan ng lakas at namamatay yung muscle. Pag na-deprive daw po ang muscle ng nourishment, nagsisimula na mag-manifest ang mga physical symptoms ng sakit na ito. Hindi na sila marunong, hindi na sila makasulat, hindi na sila makalakad. Kasi ang ALS pala ay isang disease that causes the progressive degeneration of the so-called motor neurons. Sa utak natin, may mga neurons siya na nagsesend ng signal para magkaroon tayo ng ability to do voluntary actions. So writing, walking, raising our hands, mga voluntary actions po yan na nanggagaling sa ating brain. Ang nagkakasakit po pala ng ganito, nawawala yung connection sa mga motor neurons na yon na nagiging cause ng total paralysis. Kaya yun, may mga ALS ay nagiging totally paralyzed sila. Sa ngayon, wala pong available na gamot sa ALS. Pagka nagkaroon ka nito, you will have it for life. So medications are available para mas slow yung progression at saka yung symptoms medyo mag-improve at saka yung quality of life medyo maging maayos. So why am I mentioning this disease? Marami namang disease, di ba? Hindi lang naman ALS. ALS only affects the physical condition of man and not every man has it. Pero ang Biblia, meron tinutukoy na matinding uri ng karamdaman that affects not only the physical na condition ng tao but even his spiritual condition. Tinatawag din niyang ALS, all love sin. Lahat ay gumagawa at nagmamahal sa kasalanan. Ito pong kalagayan na ito, hindi lang po siya nagpapakita ng physiological symptoms, spiritual symptoms din ang pinapakita nito. Kaya pinag-aaralan natin sa theology, yung total depravity. So pag sinabi nating total depravity, ang lahat ng bahagi ng pagkatao natin ay inaapektuhan ng kasalanan. No? And all human beings are
infected by this disease or this condition in sin. This condition has seriously deteriorated the original capacity of man to respond to matters pertaining to God. At pag pinag-uusapan natin ang kaseryosohan ng kasalanan, ang isa sa mga matinding sintomas na ito ay yung tinatawag na spiritual unfaithfulness. Spiritual unfaithfulness. Ano? At dito sa pag-aaral natin ngayong hapon, I would like to show you how filthy, how disgusting spiritual unfaithfulness is. So gusto ko yung summarize yung pag-aaral natin. Spiritual unfaithfulness is disgusting, it's horrible, for it does not only make one ungrateful, but also unreasonable by exchanging God for worthless idols. No? Bakit horrible, disgusting ang spiritual unfaithfulness? No? Ang pagiging hindi natin tapat sa Diyos, ang pagiging suwail natin sa Diyos, sapagkat hindi lang tayo tinuturoang maging ungrateful, kundi tinuturuan din tayo na maging unreasonable. Why? Because when we become spiritually unfaithful, we exchange God for false gods. Pinagpapalit natin ang totoong Diyos sa mga huwad o Diyos-Diyosan. So, dalawang bagay lang ang gusto kong i-highlight dito. Number one, the portrait of infidelity. Pangalawa, the proof of insanity. Okay? So, unahin natin yung the portrait of infidelity. Of course, we're referring here to Israel. At ang Israel po ay hindi ordinaryong bansa. Sa Psalm 135 verse 4, malinaw na sinabi doon na ang bansang Israel ang nag-iisang bansa na pinagpala ng Diyos. Bakit? Siya po'y pinili ng Diyos. Though we all agree na ang lahat ng bansa sa planetang ito ay hindi mag-exist, no? Kung hindi directly involved ang Diyos, without the direct providence of God. Pero malinaw na ang bayan ng Israel ay espesyal because Israel experienced a very intimate relationship with Yahweh. Imagine yung kasaysayan ng bayan ng Israel, ito lang yung history na nakasulat sa Bible. Wala nang ibang history ng anumang nation sa ibabaw ng planeta na ito na inirecord sa Bible, but the history of Israel. That's how precious Israel was to Yahweh. At dito, papakita ko sa inyo ang dalawang bagay, no? Na, syempre, yung isa maganda, pero later on, turned out something bad. Okay? First, Yahweh sincerely loved Israel. So that's the first thing. So, ipakita sa inyo na si Yahweh, tapat ang kanyang pagmamahal sa bayan ng Israel. Tingnan niyo yung verse 2 ng Jeremiah chapter 2, no? Jeremiah chapter 2 verse 2b. Sabi diyan, naalala ko ang katapatan ng iyong kabataan, tinutukoy ang bayan ng Israel, ang iyong pag-ibig bilang babaeng ikakasal. Take note, Israel was compared to a bride. Okay? Bride of whom? Yahweh's bride. Okay? Babaeng ikakasal kay Yahweh. In other words, ang relationship ni Yahweh sa bayan ng Israel is as close as the relationship between a husband and a wife. Ganong ka-special yung kanilang kaugnayan sa isa't isa. At ang relasyon na ito ay isang covenantal relationship. Sa pinag-aaralan natin sa Bible class, diba? Yung divine historic covenants. And all of those divine historic covenants happened with Israel. No? Of course, hindi pa sila bayan ng Israel nung panahon ni Abraham, pero alam natin eventually, no? They will become the nation Israel. And alam naman natin that marriage is a covenantal relationship. Okay? So marriage is not just a piece of paper, okay, na ginagawa ng mga tao sa isang society to conveniently proclaim, no, that they are husband and wife. No, marriage is a covenant. Okay, with or without that piece of paper, no, pagka kayo ay nag-undergo ng ceremony ng marriage, you are covenanting with one another.
So what do we mean by covenanting with one another? So you are promising faithfulness to one another. No, kaya laging paulit-ulit na sinasabi sa marriage, it's not really about what you feel about your spouse. No, hindi mo pinakakasalan ng isang lalaki o isang babae simply because you love that person. Of course, love is part of it. Pero love is not the foundation of marriage. Okay? The foundation of marriage, in my perception, is that promise to become faithful with one another. Sa ancient Near Time, ancient Eastern civilization o sa panahon ng mga lumang tao, nag-i-exist na itong covenantal relationship. So, napag-aralan din natin sa Bible class natin that there was already existing covenants among people then. Pero madalas merong misunderstanding. No? Ang understanding na marami sa covenant, merong kasing powerful king, no, na lumaban sa isang nation at tinalo yan. So itong powerful king na ito, makikipag-covenant dun sa defeated king na yon. So yung powerful king ang tawag dun suzerain king, at yung defeated king ang tawag dun vassal king. So nagkakaroon sila ng covenant. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng commitment sa isa't isa. So yung commitment na yon, meron din yung mga obligations. Okay, so may obligation yung vassal dun sa suzerain, may obligation din dun sa vassal. Madalas yun ang definition ng marami sa covenant. Iniisip pati yung marriage, ganun din ang merong makapangyarihan, tapos merong mahina. Hindi po ganun ang marriage covenant, no? O yung pakikipagtipan sa pagkakasal. Bagamat kasama po yung legal aspect, no? Kasi pag nakipagtipan ng isang makapangyarihang hari sa isang mahinang hari, legal document 'yon, ano? So, may witnesses 'yan at pagka hindi mo ginawa yung obligation mo, may punishment. Pero hindi lamang po legal ang element ng covenant. Okay? The subordinate sa legal covenant is merely required to obey everything that the superior tells him. Ano? So, minsan nadadala ng iba yan sa marriage. Kung ano yung sinabi ng asawang lalaki, dapat sundin ng asawang babae. No? Kasi mas makapangyarihan ang asawang lalaki kaysa sa asawang babae. Mali na agad yung application ng covenant sa marriage. So, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Bagamat merong ganong klase ng element, merong authority, merong submission to authority, pero hindi po ito yung powerful king tsaka weak king, yung nanalong king dun sa natalong king. Hindi po yun yung laging sense niya. Even dun sa marriage covenant ng bayan ng Israel kay Yahweh, hindi ganun eh. Okay? When Yahweh entered into a covenant with Israel, may legal requirements, of course, may legal sense present, but it is not only that element involved in the relationship. There is something more special dun sa covenant ni Yahweh sa bayan ng Israel. Bagaman totoo, mas makapangyarihan si Israel kaysa mas makapangyarihan si Yahweh kaysa sa bayan ng Israel. No? And Israel has all, reasons to obey and submit to Yahweh. Pero pag pinag-aralan mo yung covenant relationship nila, it's not just like that eh. Maganda yung sinabi ni Philip Ryken, isang author. Tinagalog ko na para mas madali nating maintindihan. Sabi niya sa kanyang observation, kung minsan iniisip ng mga Kristiyano na ang pagiging tapat sa tipan ng Diyos ay nakasalalay lamang sa pagsunod sa kanyang kautusan. Ito ay dahil likas sa atin ng magkakaroon ng pag-iisip na nakatuon lamang sa mga alituntunin o batas. Parang sinasabi niya, natural sa atin ang pagiging legalistic. No? Na pagka may batas, kailangan sundin. No? Pagka may nagbigay ng batas, kailangan magpasakop tayo. Ngunit hindi kailanman nilayo ng Diyos na ang ating kaugnayan sa Kanya ay maging simpleng pagsunod lamang ng ating kalooban. Nais ng Diyos na hindi lamang ang ating pagsunod, kundi pati ang ating puso. Ang pagtubos ay isang pag-iibigan, isang ugnayang puno ng pag-ibig. So yung pagkikipagtipan ni Yahweh sa bayan ng Israel, hindi lang to puro legal and obligations. Meron nun. Pero higit po doon, ang pakikipagtipan ng Yahweh sa bayan ng Israel, when you study it very carefully, it's a covenant full of love.
punong-puno ng pagmamahal. No? There is more than the duty of submission expressed in obedience involved in a covenant relationship. The other necessary ingredient sa covenant na ito is the duty of love. Kumbaga, ang bayan ng Israel, nakipagtipan si Yahweh sa kanila, hindi lang para siya obligahin. At hindi lang para sundin niya ang lahat ng sinasabi ni Yahweh, kundi ang kanyang pagsunod ay ginagawa niya dahil mahal niya si Yahweh. Ang kanyang obligasyon ay tinutupad niya dahil mahal niya si Yahweh. At sa simula, nagsimula naman ng maganda ang bayan ng Israel. Israel proved to be a loving wife to Yahweh nung simula. Ang kanyang pagmamahal ay pinakita niya sa kanyang pagsunod kay Yahweh. Diba, nagpasakop siya nung siya ay pinalaya ni Yahweh mula sa Ehipto. No? Ayan, pinag-aaralan ang binabasa natin sa ating public reading of Scripture. So masusundan natin itong sinasabi ko. So makikita ninyo, di ba? Ang Israel, masunurin siya. No? Kung saan siya ituro ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, sumusunod sila. Di ba? Kung saan sila ihatid ni Yahweh, sumusunod sila. Pero pinakamahalaga sa kwento ng tipanan na ito ni Yahweh at ng Israel ay yung pagiging tapat ni Yahweh. Totoo, naging tapat ang Israel, pero mas tapat si Yahweh. Diba? Pinatunayan ni Yahweh na siya isang tapat na asawang lalaki sa bayan ng Israel. Kung minahal ng Israel si Yahweh nung simula, mas higit siyang minahal ni Yahweh. No? Mas higit na minahal ni Yahweh ang bayan ng Israel. Siya ay ibinukod ng Diyos para sa kanya. Diba? Tinawag nga siya na the apple of Yahweh's eye. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 10 at sa Zechariah chapter 2 verse 8. Yung phrase na yon, ginagamit pa rin natin ngayon yung the apple of my eye. Diba? So, anong ibig sabihin yan? So, ngayon, ang definition natin sa idiom na yan, one whom we love the most. Diba? Pag sinabing, she is the apple of my eye. Diba? Parang ang sweet pakinggan. Ano? So, ibig sabihin, siya yung labis kong pinakamamahal. Ano? So, yung paggamit natin, very subjective, very emotional. Pero sa Hebrew, itong idiom na ito, na ginamit, the apple of Yahweh's eye, of course, may emotion dyan, pero hindi lang puro emotion. The feeling is there, but this is proven by what He does for the one love. So, yung kanyang pagmamahal, dun sa kanyang covenant partner, ay hindi lang puro emosyon. Merong gawa ang kanyang pagmamahal. O ang kanyang pagmamahal ay pinapatunayan niya sa pamamagitan ng gawa. Hindi lang puro emotion, hindi lang puro sweet words, hindi lang puro promises na appealing to the emotion, kundi merong gawa. Pinapatunayan ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa. So isa sa mga pamamaraan ni Yahweh na pinakita niya na mahal niya ang bayan ng Israel, sa pamamagitan ng kanyang pagbibigyan ng proteksyon sa bayan ng Israel. Just as the pupil of the eye is closely guarded, di ba yung mata natin may pupil yan? No? Napaka-sensitive niyan. No? Kaya nga siguro ang Diyos ginawa niya ang brain, no, na lagi nagsisend ng signal, ano, sa ating mga mata na pipikit siya pagka napupuwing ang mata. No, pagka may sikat ng araw, hindi siya bumubuka ng buo. Ano? Kasi talagang sensitive yon. So, just as the pupil of the eye is closely guarded against harm, so God protects Israel. Napansinin niyo sa kasaysayan nila, lahat ng mga bayan na nagbabanta, nasasakupin at lilipulin ng bayan ng Israel, anong ginagawa ni Yahweh? Nauuna silang malipol. Nauuna silang maubos. No, winawasak sila ni Yahweh. Bakit? Sapagkat mahal ni Yahweh ang bayan na ito. No? At kasama sa kanyang pagmamahal, pinoproteksyonan niya sila mula sa tiyak na kapahamakan. Tinan niyo yung nangyari sa mga taga-Ehipto. Di ba? Tinan niyo yung mga nangyari sa mga Philistines. Ano? At sa marami pang mga naging kaaway ng bayan ng Israel, sila iniluping ni Yahweh. Pero hindi lang yun. Yahweh did not only love and protect Israel from harm, but He also provided all of her needs.
Sinabi sa chapter 2 verse 7, dinala ko kayo sa masaganang lupain upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito kayo ay kumain. Diba? Kaya dinala ng Diyos ang bayan ng Israel sa lupang ipinangako kung saan umaagos ang pulo at saka yung diba? Yung gatas. So hindi literal na pulot gatas 'yon, no? Kundi it's a metaphor referring sa pagiging mayaman ng lupain, no? Pagiging masagana ng lupain na 'yon. So Israel enjoyed all of these privileges, protection. Kahit nung nandun sa wilderness, ang bayan ng Israel, pag pinag-aralan nyo, makikita natin, kahit nandun sila sa wilderness, wala silang wall. Mahalaga yung wall sa mga city. No? Kasi yun ang protection nila against enemy attacks. Walang wall ang bayan ng Israel nung nasa wilderness sila. Pero hindi sila nalupig. Bakit? Pinoproteksyonan sila ni Yahweh. And Yahweh also provided all of their needs. Those are unequaled privileges sa kanilang covenant relationship. Yahweh loved Israel. But sadly, it didn't stay that way. Ba? So totoong sincere ang pagmamahal ni Yahweh sa bayan ng Israel. Pero pangalawa, Israel was unfaithful to Yahweh. Israel was unfaithful to Yahweh. Yahweh was a perfect husband, yet Israel dumped him. Minahal ni Yahweh ang bayan ng Israel, pero ang bayan ng Israel nangalunya. Pinangalunya siya. Ipinagpalit niya si Yahweh. Sabi dun sa verse 13, itong verse na pinag-aaralan natin sa unang bahagi, sabi diyan, tingnan niyo mabuti, tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay. Ba? Minahal ni Yahweh ang bayan ng Israel, binigay yung lahat ng privileges, no? Na sa totoo hindi na-experience ng ibang mga nation. Only Israel. But despite of all that, Israel turned her back from Yahweh. Kaya dito po sa chapter na ito, sa Jeremiah 2, one of the highlights is Yahweh's covenant lawsuit against Israel. So meron po tinatawag na covenant lawsuit. So sa isang covenant, pagka ang dalawang parties usually ang involved dyan. So kung ang isang party sa covenant ay naging unfaithful sa kanilang covenant, yung faithful party ng covenant can sue, no? Can sue that other partner na naging unfaithful. Ang tawag po diyan covenant lawsuit. At dito po sa Jeremiah 2, pinapakita sa atin how Yahweh filed his covenant lawsuit against Israel. So siya ay naging faithful until the end, pero si Israel naging unfaithful, naging adulterous. So Yahweh expressed His anger by this covenant lawsuit. Tingnan niyo yung verse 5 and verse 9 ng chapter 2 ng Jeremiah. Sabi ng ganito, sabi ng Panginoon, anong kamalian ang natagpuan sa akin ng iyong mga magulang upang ako'y kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan. Kaya't makikipagtalo rin ako sa inyo, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ng inyong mga anak ay makikipagtalo ako. Israel ang nangalunya kay Yahweh. And because of that, they have offended Him. Israel turned her back from Yahweh and decided to worship false gods. Just imagine. At ito ay isang malinaw na larawan ng spiritual unfaithfulness. Diba? Spiritual infidelity yan. Meron bang kaso si Yahweh laban sa Israel? Meron. Alala niyo yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan, Matthew chapter 5 verse 32, Matthew chapter 19 verse 9. Ano ang ground for divorce? Sabi niya doon, the only ground for divorce is sexual immorality or adultery. Sabi ko sa inyo kanina, ang marriage is a covenant kung saan nangangako tayo ng katapatan sa ating spouse. Kaya pag yung katapatan na yon ay pinalitan natin ng hindi katapatan, sinisira natin yung covenant. At pag nasira yung covenant na yon, it's enough reason for you to live separate lives. Did Israel actually commit spiritual adultery? Yes. Tingnan niyo sa Jeremiah chapter 3 verse 9, the following chapter.
Ang sabi diyan, sapagkat ang pagiging paupahang babae ay napakagaan para sa kanya. Dinumihan niya ang lupain at siya'y nangalo niya sa mga bato at punong kahoy. Yan yung ginawa ng bayan ng Israel. Minahal siya ni Yahweh. Pero nung pinalit niya sa pagmamahal ni Yahweh at katapatan sa kanya, pangangalo niya. Kanino ipinangalo niya ng bayan ng Israel si Yahweh? Sa mga bato at punong kahoy. Ipinagpalit ng bayan ng Israel ang totoong Diyos sa mga hindi naman totoong Diyos. And just as expected in a covenant, both partners must pledge to remain faithful. Kasi ang pagiging faithful at ang pagiging loving sa covenant partner is the only way for us to keep that covenant strong. Yahweh did not fail yung expectation sa covenant, pero ang bayan ng Israel, binigo niya ang lahat. Binigay sa kanya ni Yahweh ang lahat ng privileges, pero ang pinalit niya, unfaithfulness. At alam niyo mga kapatid, ito yung ginagawa ng kasalanan sa mga tao. Ginagawa tayong unfaithful. Ang epekto ng kasalanan masyadong radical, hindi lamang po ilang bahagi ng ating pagkatao ang nadudungisan ng kasalanan. Lahat ng bahagi ng ating pagkatao nadudungisan to the point na hindi na nga natin mapili kung anong tama at mali. Ganun katindi ang epekto ng kasalanan sa atin. Diba? Even Christians are struggling with sin. Diba? May mga pagkakataon na alam natin kung ano ang tama, pero pinipili pa rin natin ang mali. At ang problema, minsan pinipili na nga natin ang mali, pinangangatwiranan pa natin ang mali. Sa kasalanan, minsan pinipili pa ng tao kung ano ang masama kaysa kung ano ang mabuti. Kita niyo sa mundo, di ba? Nagkakagulo nga tayo sa bayan natin ngayon because of corruption, di ba? Sa mga pagnanakaw, sa mga patayan, di ba? Huwag mo na i-consider yung mga terrorist attacks sa mga Islamic states. Iba pa yun. Mas matindi yun. Pero spiritually, pag ang isang tao ay wala kay Kristo, worse ang nagiging epekto nito. Diba? Wala siyang kakayahan na mag-respond sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Na dahil siya spiritually dead, dahil siya walang buhay, he cannot respond to God and he cannot respond to the gospel. Tayo bilang mga mananampalataya, we can still be spiritually unfaithful. No? Pwede po tayo, kahit Kristiyano na tayo, pwede po tayo maging spiritually unfaithful. Hindi lang po mga unbelievers yung dapat nating itag o i-categorize na spiritually unfaithful. Ang totoo, the term spiritual infidelity ay mas applicable sa mga Christian yan. Diba? Sa atin, na mga nakakakilala sa totoong Diyos. Tayo, na mga totoong nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Niligtas tayo ng Panginoon, naging bahagi tayo ng New Covenant. Diba? Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay tinawag na anak ng Diyos, binigyan ng karapatang maging kabilang sa kaharian ng Diyos. So dapat ang expectation sa atin, actually, we are in a situation far better than Israel. No? Sila, naka-experience lang sila ng physical blessing. Pero tayo, nakaka-experience tayo ng spiritual blessing, mga kapatid. Diba? Forgiveness, diba? Yung redemption, no? Yung justification, sanctification, yung mga blessings ng salvation na yan. Na-experience natin ngayon. And yet, for so many times, we choose to become unfaithful to our God. Mas pinipili nating maging hindi tapat kay Yahweh. Na mas pinipili nating ipagpalit si Yahweh. Sa mga bagay na hindi natin pwedeng ihambing sa Kanya. Ito to, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng stable na buhay. Pero hindi natin pwedeng ipantay kay Yahweh yan. Mahalaga yan. Pero ang kahalagahan ni Yahweh, higit pa diyan. At may mga bagay na
mananatili magpasawalang hanggan. 'Di ba? Kaya dapat mas pinipili natin ang mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan. Because that represents our spiritual fidelity to our God. Tayo bilang mga mananampalataya, napoprove natin that we are unfaithful pag pinagpapalit natin yung mga means of grace. Sa atin, minsan pag Lord's Day, pinapabayaan natin ang mga means of grace, minsan deliberate, minsan ay biktima tayo ng sitwasyon. Nakakalimutan natin. Hindi natin binabayaran ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging faithful sa ating covenant. Natural lamang po yun sa isang nagmamahal sa kanyang Diyos. Diba? Pangalawa, so hindi lamang po pinapakita at tinuturuan tayo dito, diba, ng infidelity, spiritual infidelity, but also, number 2, gusto kong pakita sa inyo the proof of insanity. Jeremiah tells us in our text that Israel committed 2 evils. This only means na ang Israel guilty ng tremendous sins. Ang unang kasalanan nila ay ang kasalanan ng infidelity. Tinalikuran nila ang kanilang Diyos. The second is more serious than the first. Anong ginawa ni Israel? Inabandon niya si Yahweh in exchange for idols. And this second sin is a clear proof of their insanity. So gusto ko ipakita in two ways ito. First, infidelity turned into insanity. Infidelity turned into insanity. Israel thought that they made the right decision by turning away from Yahweh. Kasi sa umpisa, kala nila tama yon. Di ba, kahit naman tayo, pagka ba tayo gumawa ng kasalanan, di ba? Minsan sa umpisa, siniisip natin, wala namang masama. Di ba? Minsan nga, kinukumpara pa natin yung kasalanan natin sa iba. Kung ikukumpara sa iba yung kasalanan ko, mas matindi yung kasalanan niya. Para bang, dahil mas matindi yung kasalanan niya, yung kasalanan ko, bagamat malinaw na kasalanan, hindi naman problema. Minsan ganun ang kaisipan natin. So si Yahweh ay tinalikuran ng bayan ng Israel sapagkat iniisip nila na sa simula tamang desisyon yun. They have shown how stupid they have become. Mga kapatid, totoo, pagka tayo gumagawa ng kasalanan laban sa Panginoon, we are simply saying to God, we are stupid. We are stupid. Diba? Tingnan nyo to. Israel is no better than the pagans who remained loyal to their gods. Bagamat hindi naman sila totoong Diyos. Verses 10 to 11 ng chapter 2. Yung mga pagan po, bulag talaga yun eh. Diba? Hindi naman nila kilala kung sino ang totoong Diyos. Hindi nila kilala kung sino si Yahweh. Ang akala nila yung mga sinasamba nilang bato, kuweba, sinag ng buwan, sinag ng araw, mga puno, totoong Diyos. Bulag sila eh. Pero ang Israel, ang ginawa nila, hindi may kukumpara sa ginagawa ng mga pagano. Yung ginagawa ng mga pagano, ginagawa nila dahil patay sila sa kanilang kasalanan. Spiritually dead sila. Pero ang bayan ng Israel, they are not just like the pagans. Why? Because ang mga pagans, they started blind and they remained blind, but Israel started with sight. Ano ibig sabihin? Na-experience nila kung ano yung kaluwalhatian ni Yahweh. Diba sa kanilang kasaysayan, pinakita ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan doon pa lang sa Ehipto. Pinalaya sila sa pamamagitan ng kanyang mga salot na pinadala niya sa bayan ng Ehipto bago sila pinakawalan. Nakita nila ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh nung sila'y tumawid sa dagat na pula. Ibabaw ng tuyong lupa. Wala pong nangyayari sa kasaysayan na gano'n. Ito lang, And the other events na katulad nito, hindi mahihambing doon sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng paghati ng dagat na pula. Tumakad sila sa ibabaw ng tuyo na lupa. Diba? Pag hinati mo, basa yun, diba? Sila, dumaan sila sa tuyong lupa. Nakita nila yun. Naranasan nila yun. Nung nandun na sila sa ilang, pinakain sila ng Diyos ng tinapay mula sa langit.
Yung mana, uminom sila ng tubig na malamig mula sa mga bato ng Meriba. Pagkagabi, sa pinoprotektahan ng Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy. Sa araw naman, sila pinoproteksyonan ni Yahweh sa pamamagitan ng haliging ulap. Pero anong ginawa ni Yahweh? Bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ni Yahweh sa kanila, hindi sila nagpasalamat? No. They turned their backs from Yahweh. Tinalikuran nila si Yahweh at ipinagpalit nila si Yahweh sa mga Diyos-Diyosan. The worst manifestation of Israel's insanity is when they abandon Yahweh, who is the fountain of living waters, and they chose to rely on broken cisterns that can hold no water. Look at 13, verse 13b. At gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, na mga sirang tipunan na hindi malalagyan ng tubig. Imagine, nandun ka sa disyerto. Ano ang pinakakailangan ng mga nasa disyerto na wala doon? Tubig. Malinis na tubig. And then you discovered a never-ending supply of fresh water from the ground. Anong gagawin mo? Kung matalino ka, nasa gitna ng disyerto, nakakita ka ng oasis, ng fresh water, ng clean water, ang pinaka dapat mong gawin, lalagyan mo yun ng wall, di ba? Para ma-safeguard mo. Na para walang ibang makikiagaw sa'yo. Para ikaw lang ang magmay-ari. Pero nung ginawa ng bayan ng Israel, nung natagpuan nila at nakilala nila si Yahweh na pinagmumulan ng tubig na buhay, ipinagpalit nila sa sa tubig na marumi mula sa mga sirang tipunan ng tubig. Yung pong cistern na tinatawag dito, yung tipunan ng tubig, yan po ay hinuhukay sa mga limestone para pag-ipunan ng tubig na galing sa ulan. Kasi wala naman pong wala naman mga makina na kumukuha ng tubig sa ilalim ng lupa na katulad na meron sa atin ngayon. So bukod sa mga balon, so meron pa silang pamamaraan na naghuhukay sila sa mga limestone para tapos nilalagyan nila ng mga tapal, yung mga crack para pag umulan naiipon yung tubig. Yun yung tinatawag na cistern o imbakan ng tubig. Now, ang ginawa ng bayan ng Israel, gumawa sila ng mga tipunan, tapos yung tubig na tubig na pumupunta dun sa kanilang tipunan galing dun sa imbakan ng kanal. Parang ganun yung ginawa nila dito. Diba? Imbis na nag-enjoy sila ng fresh water na galing kay Yahweh, pinagpalit nila doon sa tubig na galing sa kanal ng mga Diyos-Diyosan. Israel abandoned the source of ever-flowing living water for cisterns that give them nothing but mud. Ganyan ang ginawa ng bayan ng Israel. But take note, hindi po tinawag ni Jeremias si Yahweh na fountain of fresh waters dito. Tinawag niya si Yahweh na fountain of living waters. Sa illustration ko, sa isang disyerto, isang malinis na tubig. Pero dito ang sinasabi ni Jeremiah sa atin, si Yahweh ay bukal ng tubig na pinagmumulan ng buhay. At hindi lang po yun pangkaraniwang buhay, kundi buhay na walang hanggan. The water imagery sa Biblia refers to life. Ano sinabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 10? Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo nagsasabi, bigyan mo ako ng tubig. Remember, kausap niya yung babaeng Samaritana. Sabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng tubig. Sabi niya, kung naiintindihan mo, kung sino yung humihingi sa iyo at nabigyan mo ako ng tubig, ikaw ang hihingi sa kanya ng tubig at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito? God is the source of living water. At ang ibig sabihin ng Panginoon dito na sinasabi niya sa babaeng tubig na pinagmumulan ng buhay ay nandun sa verse 13 and 14. Sabi niya, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, referring to physical water. Subalit ang sino mang iinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan.
Jesus is the source of living water that ends in eternal life. The water that God can give through Christ is no ordinary water. Ang sino mangiinom ng tubig na ito mula kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung lumalapit kay Jesus at umiinom mula sa Kanya, ay magkakaroon ng bukal ng buhay na walang hanggan. And it's something that we will not earn by our own works, kundi ito'y bunga ng ating kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, this insanity is the insanity of misplaced trust. So yung infidelity ng bayan ng Israel, nag-cause ng kanilang insanity. This insanity is that insanity called misplaced trust. Bakit inabandona ng bayan ng Israel si Yahweh para sa mga Diyos-Diyosan? Pero binigay sa ating sagot sa Biblia. Bakit pinili ng bayan ng Israel ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, mga Diyos-Diyosan ng Assyria at ng iba pa? Meron binigay sa atin eh. Actually, nandito din sa Jeremiah chapter 2 verse 36 to 37. Ganito nakasulat. Kay dali mong magpagala-gala na binabago mo ang iyong lakad. Ilalagay ka sa kahihiyan ng Ehipto na gaya ng panghihiya sa iyo ng Assyria. Mula doon ay lalabas ka rin na ang iyong mga kamay ay nakapatong sa iyong ulo sapagkat itinakwil ng Panginoon ang iyong mga pinagkakatiwalaan at sa pamamagitan nila ay hindi ka magtatagumpay. So ano ibig sabihin? Ang bayan ng Israel, pinagpalit nila si Yahweh sa mga Diyos-Diyosan ng mga paganong bansa. Sapagkat naniniwala sila na pagka nagkaroon sila ng allegiance sa mga pagan nations na ito tulad ng Egypt and Assyria, they will be protected from harm. Kasi yan ang mga superpowers nun eh. Diba? So parang Amerika, China, Russia, sa panahon natin ngayon, na pagka ang bayan natin nakipag-allegiance sa mga bansa na ito, may promise sila ng protection. Kasama naman talaga yun sa mga bilateral agreement na tinatawag. Di ba? Support, protection, trade, and so on and so forth, economic, military, at mga bagay na ganyan. So ganun ang naisip ng bayan ng Israel. Nakipag-alliance sila sa mga pagan nations kasi akala nila, these nations will protect them. Can you see the absurdity? Gusto kong pakita sa inyo absurdity. Ipinagpalit ng bayan ng Israel si Yahweh. Sino ba si Yahweh? Siya ang Diyos na lumikha ng lahat. Siya ang makapangyarihang Diyos. No? There's nothing impossible with this God. Pinagpalit nila sa mga pagan gods. Kasi akala nila yun ang magpoprotect sa kanila. Ang dami nilang experience. Ang kanilang history ay proof na si Yahweh crush nations, no? Na nagte-threat sa kanila na sila ay gigibain. Pero ano naging resulta ng kanilang pagtalikod kay Yahweh, ng kanilang infidelity, ng kanilang paglalagay ng tiwala sa mga Diyos-Diyosan at sa mga paganang bansa? Nandun sa Lamentations chapter 1 verse 19a yung sagot. Ang sabi doon, tinawagan ko, nagsasalita ang bayan ng Israel, tinawagan ko ang aking mga mangingibig, referring to the false gods and the pagan nations, ngunit dinaya nila ako. So eventually, napatunayan din ng bayan ng Israel ang kanilang infidelity, ang kanilang misplaced trust is the greatest idiocy na nagawa nila sa kanilang buong buhay. Israel was abandoned by her pagan lovers. The very exact opposite of what they expected happened. Paproteksyonan kami ng mga ito. Anong ginawa? Pinabayaan sila. Kaya napahamak sila. At pag-aralan mo yung history ng Israel, ano nangyari sa Northern Israel na nagtiwala sa mga bansa tulad ng Assyria, sila ay nawala sa mapa. Ng Southern Kingdom, ganun din, nagtiwala din sila sa mga pagan nations. Ano nangyari? Ilang piraso na lang natira sa Southern Kingdom, including Judah. Kasi doon nanggaling yung Messiah. Their hope on those pagan nations, katulad ng mga sirang tipunan ng tubig o ipunan ng tubig na walang
kakayahan na mag-ipon ng malinis na tubig. They were worthless. At ano mo kung anong worse? Hindi lang po naging adulterous ang bayan ng Israel kay Yahweh ng one time. Pag pinag-aralan mo yung history nila, inulit nila ng inulit ang kanilang pagiging adulterous kay Yahweh. Ang tawag natin doon, diba? Hindi marunong magpasalamat, no? Hindi marunong magbalik ng paglilingkod, pagmamahal doon sa labis na nagmahal sa kanila. Di ba ganyan din ang ginawa ni Satan doon sa Garden of Eden? Di ba? He deceived the couple. Sabi ni Satan, pag kinain niyo yung bunga, totoo magiging katulad kayo ng Diyos. Itong Diyos na to, gusto niya siya lang ang nakakaalam ng tama at mali, mabuti at masama. Pero pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Kumain, di ba? Alam natin yung story. And what did they realize? They realized kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Not by obeying God, but by disobeying God. Bakit ginawa ni Satan yun kay Adam and Eve? Kasi ganun din siya Natutunan ni Satan kung ano ibig sabihin ng kasalanan, not by obeying Yahweh, but by rebelling against Him. At ganyan ang ginagawa ni Satan ngayon sa lahat ng mga tao. And even Christians. Diba? He's tempting us to become unfaithful to God. Papasok siya ng mga idea sa isip natin. No? Pagka meron tayong parang hindi tayo satisfied, siya yung naglalagay ng mga ideas kung paano masasatisfy yan. And most of the time, all of the time, lahat ng mga suggestions niya against God. Laban sa Diyos. Hindi tayo ilalapit ni Satan sa Diyos. Ilalayo tayo sa Diyos. Kaya si Adam and Eve, they have become more like Satan than like God. Diba? Hindi naman sila naging katulad ng Diyos. Naging katulad sila ni Satanas nung sila'y nagrebelte laban sa Kanya. Kaya kala nila, palalayain sila ni Satanas pagka sumunod sila. Pero alam niyo po, yung totoong karanasan ng freedom, hindi ito may offer ni Satan sa atin. Ang totoong karanasan ng freedom, si Yahweh lang ang pwedeng mag-offer sa atin yan. Siguro akala ni Israel, o ng bayan ng Israel, nung sila ay nakikipagtipan kay Yahweh, sila ay, alam mo yun, parang sinisikil ni Yahweh. No, parang sinasakal sila ni Yahweh. No? Kasi pag pinag-aralan mo, di ba, sa Mosaic Covenant, ang daming law. Di ba? Ang daming kailangan mong gawin, ang daming kailangan mong sundin. May paglilinis ng kamay, may paglilinis ng paa, paglilinis ng katawan, bago ka mag-alay, and so on and so forth. Sa lahat ng kasalanan, may alay. No? Sa panahon ng Sabat, wala kang gagawin, hindi ka pwede magtrabaho. Siguro kaya ng bayan ng Israel, no, itong ginagawa ni Yahweh sa kanya, parang ini-enslave siya. Ginagawa siyang alipin. Pero hindi Diba? Kung ginagawa ng bayan ng Israel ang mga batas ni Yahweh out of obligation, talagang ang pakiramdam niya sinasakal siya. Di ba ganun din naman ngayon? Pagka ginagawa natin yung covenant duties natin sa church out of mere obligation, pakiramdam mo parang sinasakal naman ako, parang ang higpit naman sa church na ito. Parang ang daming kailangan gawin. Pero hindi naka-design ang covenant natin like that. No, ang covenant natin is designed to allow us experience what it means to be free. No? Maging malaya, no? Maging malaya sa Diyos, maging malaya kay Kristo. No? Bakit? Kasi ang naging kulang sa bayan ng Israel nung nararamdaman nila sinasakal sila ni Yahweh sa mga batas, wala silang pag-ibig kay Yahweh. Nire-reveal lang sa atin dito yung totoong spiritual condition ng bayan ng Israel. Wala silang totoong pananampalataya kay Yahweh. Wala silang totoong kaugnayan. Kaya nga pag binasa mo yung Romans chapter 9, 10, and 11, sabi ni Apostle Paul doon, hindi lahat ng Israel ay Israel. Ibig sabihin, hindi lahat ng miyembro ng bayan ng Israel ay totoong maliligtas. Kasi pinapatunayan sa atin niya sa lumang tipan pa lang, di ba? Doon pa lang sa wilderness. Yung ano nangyari doon sa unang generation na nanggagaling sa Egypt na lumabas, namatay sila lahat.
Walang natira doon sa original generation na nanggaling sa Egypt, na unang mga naka-experience ng mga miracles na yon, walang natira. Yung younger generation ang nakapasok sa Promised Land. Bakit? Kasi sila yung totoong nakaranas ng ibig sabihin ng pagsampalataya kay Yahweh. The reason why Israel became unfaithful, sapagkat wala silang totoong pagmamahal kay Yahweh. Diba? Everything that they do, they are just doing it out of obligation. It's out of duty, not out of love. That's not covenant faithfulness. Ang covenant faithfulness, ginagawa natin ito because we love God. No? Tayo sa church, meron tayong covenant. Kaya natin ginagawa yung covenant obligations natin is because we love the church. No? And the church is not us. It's not about us. No? Hindi tayo mahalaga. Pag pinag-uusapan natin yung covenant obligation natin and faithfulness sa Panginoon through this church, ang church ang mahalaga. Sila ang mahalaga. Hindi tayo. No? Hindi yung oras mo lang ang mahalaga. Oras nila, hindi. Kung mahalaga yung oras mo, mahalaga rin ang oras nila. Sa mindset ng isang disciple ni Christ, mas mahalaga ang oras ng iba kaysa sa oras ko. Because that's self-denial. Diba? Self-denial. Yun ang ibig sabihin ng totoong disciple. Dito makikita natin, diba? Ang bayan ng Israel is a picture of infidelity. I pray that our church will become an example of faithfulness. Hindi man tayo malaking church, hindi man tayo kilalang church, pero sana pag napapag-usapan ng church natin, ang maaalala nila yung church na yun, faithful sila sa Panginoon. Faithful sila sa kanilang covenant. No? Member tayo ng association, faithful tayo sa ating association. Diba? Sana yun ang maaalala nila. No? Not what Israel did, no? But what we are doing, no? Sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit para sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kung meron pang hindi mananampalataya dito, of course, that's a totally different story. Ang first and foremost na kailangan ng hindi pa mananampalataya, maging member ng New Covenant. Paano magiging member ng New Covenant ang hindi mananampalataya? Ibigay mo ang buhay mo kay Jesus. Pagkatiwala mo ang buhay mo kay Jesus. No? Ginawa ni Jesus ang nag-iisang paraan para tayo maligtas. Mararanasan lang ng isang hindi mananampalataya yung benepisyo kung ibibigay niya ang buhay niya kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Repent and put your faith in Christ to be your Lord and Savior, and you will become a member of the New Covenant. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po yung nagpapasalamat sa mga paalala na ito mula sa kasaysayan ng bayan ng Israel. At the very start, maganda. Nagpakita sila ng pagmamahal kay Yahweh by submitting to Him and by following Him out of Egypt through the wilderness. But later on, even while in wilderness, wala pa din sila sa lupang pangako. Kaya naging unfaithful na sila. And because of that, na-experience nila kung ano ibig sabihin ng makasuhan ni Yahweh ng covenant unfaithfulness. At malinaw naman sa kasaysayan ng bayan ng Israel, spiritual infidelity or spiritual unfaithfulness will not lead us to something good. It will always lead us to destruction, pain, and sufferings. Kaya ang reminder sa amin ay, ang challenge sa amin is to become faithful to our covenant God. The church is the people of God. Ang iglesia ang bayan ng Diyos. At ang iglesyang ito sa San Pedro ay manifestation ng universal church na yon. Kaya dapat maipakita namin na kami ay covenantally faithful sa aming Panginoon na forever faithful to us. Sana maipakita namin sa pamamagitan ng aming testimony,
Sa pamamagitan ng aming buhay, ng aming lifestyle, the way we speak, the way we behave, the way we conduct our lives before others, that we are worthy to be called children of God and parts of the kingdom of God. Forgive us. Sa maraming pagkakataon, we choose to become unfaithful. Salamat na lang po talaga aming Diyos. Sapagkat hindi ka nagdadalawang isip, hindi ka nagbabago ng isip regarding our salvation. You are not like man na binabawi ang kanyang binigay o nagbabago ang kanyang treatment. Kung kami nagiging unfaithful, you remain faithful to us. Kung kami nagiging cold, you remain loving and warm to us. But it doesn't mean na dahil ganyan ka, mananatili kaming suwail. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ma-develop po namin sa aming sarili na maging tapat kami sa iyo at sa aming pakikipagtipan sa iyo at sa iglesyang ito because the rewards are eternal. Bless you po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen.